Ave Maria. So, welcome again to Reflection. Ayan. So, tayo po ay nasa June 9, 2021, no, sa ating kalendaryo. Nako, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. At of course, Miyerkules. Ayan. In honor of our Mother Perpetual Help. And sa ating liturgy naman po, meron tayong santo, si Saint Ephrem, Deacon, yan, and Martyr. Deacon and Doctors of the Church. Yan. At of course, nandito naman po tayo para sa isang maghapong pagninilay sa salita ng Diyos, reflection sa ating first reading at sa ating responsorial psalm. Ayan. Kasi nga po, medyo marami na tayong alam o nalalaman tungkol sa Ebanghelyo. Ang hindi po natin masyadong napapansin o nabibigyan ng reflection ay yung ating unang pagbasa o first reading, pati na rin po yung responsorial psalm. So, tutulungan po namin kayo dyan sa pamamagitan ng ating programang reflection. At katulad po ng dati, bago po tayo magsimula, atin munang hingin ang gabay at tulong ng ating mahal na ina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. May Immaculate Our Lady of Peñapancia, pray for us. Mary Redemptrix, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Ephrem, Deacon, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, uli po, Diyos maray na hapon sa Indogabos. At makakasama niyo po ako ng at least 45 minutes. At of course, nasa ating technical, ang ating nagbabatang technician, volunteer, si Francis. Ayan. Hindi po yan si Francis M, pero medyo kahawig man daw. Kahawig ba? So anyway, ayan po. At siyang makakatulong natin sa hapong ito ng ating reflection. At kung meron po kayong pa-shout out, ayan, sa ating Facebook page ng Radyo Caritas Maria 98.3 FM. Ayan. Pwede po kayo mag-comment, ayan, sa ating Facebook page ng ating radio, o di naman po kaya sa ating numerong 947-417-7337. Ayan. At pwede nyo rin pong i-shoutout po dyan ang inyong mga mahal sa buhay, no? Or baka meron din kayong mga reflection. Ayan, pwede rin po. Ayan. So, dumako na po tayo sa ating first reading. Reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, such confidence we have through Christ toward God. Not that of ourselves we are qualified to take credit for anything as coming from us. Rather, our qualification comes from God, who has indeed qualified us as ministers of a new covenant, not of letter, but of spirit. For the letter brings death, but the Spirit gives life. Now if the ministry of death, carved in letters on stone, was so glorious, that the children of Israel could not look intently at the face of Moses, because of its glory that was going to fade, how much more will the ministry of the Spirit be glorious? For if the ministry of condemnation was glorious, the ministry of righteousness will abound much more in glory. Indeed, what was endowed with glory
has come to have no glory in this respect, because the glory that surpasses it. For if what was going to fade was glorious, how much more will what endures be glorious? The word of the Lord. Thanks be to God. Ayan. So, basahin naman po natin sa wikang Pilipino, Tagalog. Sabi po dito, nasasabi namin ang gayon dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautosang natititik kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay, nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato. Kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito masasabi natin na ang dating ningning ay wala na, sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ayan. So, ang ating pong first reading ay sa 2 Corinthians chapter 3 verse 4 to 11. At kung nanonood po kayo sa ating live stream, ayan, kikita niyo po ang ating napakagandang faith mask courtesy of Radio Caritas Mariae. So, dito rin po mabibili niyo yan sa ating religious articles. Ayan, dito po sa Radio Caritas Mariae, Barangay San Felipe. Ayan, Naga City, Pilgrim City of Naga. Ayan. So, kung gusto niyo po nitong napakagandang faith pass na ito, pumunta lang po kayo dito sa station at hanapin si Criselda Ortega. Ayan. ang ating secretary and promote rin tindera dito. So anyway po, no, napakaganda nitong ating reading, first reading sa hapon pong ito, na inyo pong mapapakinggan sa mga misa, no? Sa mga hindi pa po nakakapag-misa, naka-attend ng mass, mayroon pa po kayong pagkakataon. Ayan. O kung di naman po kaya sa mga live stream, no? Ayan, marami po niyan sa Facebook, no? Sa Facebook. Marami po yung mass po ngayon, no? At of course, sabi nga po, iba pa rin yung misa na na face to face, no, kaysa dun sa live stream. Pero yun nga, ano magagawa natin, no? Lalo na ngayon, no, kailangan din tayo mag-ingat. So alam niyo po, sa ating first reading, ipinahayag po ni Saint Paul itong tungkol sa yun nga pong ministry, no? At pag sinabing ministry kasi po, yan po ay galing sa sa word na I think sa Greek, no? Greek yata, and even sa Latin, no? Na ibig sabihin paglilingkod, no? Or yun nga,
pagbibigay ng serbisyo, ayan, ministry, no? Mostly po ganyan, ano, pero sabi ni Saint Paul, no, now is the ministry of death carved in letters. So ano pong ibig sabihin po nito, no? Yung death po kasi, no, inaano ni Saint Paul, no, regarding yun nga dun sa ano, no, doon sa lumang tipan, ayan. But more on yung nga yung kasalan, di ba? Kasi alalahanin po natin, no, si Adan at Eva ay nagkasala, no? At dahil po ron, no, na nasira yung relationship between God and man, and then God tries to remedy it, no? And God started, or the God of Israel, no, the true God, no, Yahweh, sabi nga sa ibang language, no, started it by choosing his people, no, yung mga Hudyo, no, yung mga Israelita, sabi nga, no, and the children of Israel. And after that, no, of course he chose, his his parang left hand, no, na siyang mamumuno sa kanyang bayan, no, sa bayan ng Israel. And this is Moses, no. Sabi nga din dito ni Saint Paul, no, he again reminded, no, what happened to that mountain, no, dun sa na kung saan, no, pumunta Mount of Sinai, no, na kung saan umakyat po si Moses doon po sa taas ng bundok para makipag-usap kay Yahweh, kay Lord, no. And after that, no, binigay, di ba, sa kanya yung 2 tablet, no, yung 10 commandments, ayan, which is the sabi nga isa sa mga great sign ng ng Old Testament, no, ng tipan ng Diyos sa bayang Israel, ayan, no. And ayun nga, sinabi ni Saint Paul na yung pagbaba ni Moses doon sa Mount Sinai, dala-dala yung nagniningning yung kanyang sabi ito, yung kanyang mukha, no? Parang talo pa niya yung nag-eskinol. Ano pa ba yung eskinol eh? No? Ano pa ba ito? Yung pampaputi, no? Talagang grabe yung yung glory ni God sa kanya, no? Nakita sa pagmumukha ni Moses, at yung mga tao hindi sila sabi ni Saint Paul dito, no, because of God's glory that was going to could not look intently, the children of Israel could not look intently. So hindi makatingin, no. Siyempre kung ikaw ba naman, no, anong sa anyway, lahat naman po tayo siguro, no, i-try mong yung mata mo sa nakakasilaw sa araw, di ba? Magbulag ka, di ba? Pag inano mo yung mata mo dun sa nakakasilaw na araw, o kaya sa napakalakas na ilaw, katulad na nandito sa studio. Nilagay mo yung mata mo diyan, ay nako, no? Mabubulag ka, no? Dahil sa sobrang liwanag. So ganoon din, no? Yung mga Israel, no, na makita nila si Moses, hindi nila kasi nga sa grabe nung grabe ng sinag ng mukha ni Moses. So sabi ni Saint Paul, kung yun nangyari, no, sa time ni Moses, na kung saan pa lang, no, preparation pa lang ng talagang testament or tipan ni Lord sa New Testament, yung talagang pinaka definite na covenant ni God, which is the covenant with his very son, no?
So sabi nga ni Saint Paul, mas higit pa, no? Mas higit pa po yung tatanggapin natin, no, sa pagtanggap natin sa Espiritu, no, na galing sa Panginoong Hesus, no. Ayun po, importante po 'yan, no, kasi sabi nga yung Old Testament is a preparation for the New Testament. And alam niyo po, makikita po niyo yan din sa gospel ngayon, no. Sabi nga ni Lord sa gospel, di po ba, I did not come to abolish the law and the prophet, but to fulfill it, no? So ganun din, no? Yun ang gustong ipaano ni Saint Paul, no? Na yung Old Testament, no? Of course important pa rin yung Old Testament, no? And of course we cannot put that aside, no? Kasi ayun yung ano, no? We can see also the divine providence, the will of God there, no? But it is a preparation for the most definitive, no, mas sabi nga, mas malaking covenant na inihanda ni Lord through Jesus Christ, no, through our Lord Jesus, no. At sabi nga dito, no, indeed what was endowed with glory has come to have glory and respect because of that glory that surpasses it. For if what was going to fade was glorious, how much more will what endures be glorious, no? So kung yung glorious ng pagmumukha ni Moses, no? Dahil nakita niya si God, no? Nag-usap sila. Mas lalo pa, no? Yung glory ni Jesus, no? Na siya mismo ay anak ng Diyos, no? And alam niyo nga, no, 'di ba? Nung muling nabuhay si Lord, no? Yung kanyang resurrected body, no, halos hindi na siya makilala ng mga apostles, no, kung hindi dahil dun sa sa nail, sa peklat ng kanyang sugat. At the same time, yung yung tawag dito, yung Holy Eucharist, no, ng Last Supper, kaya siya nakilala ng kanyang disciples sa Emmaus, no, kasi nga, no, yung glory ni Jesus, no, surpasses that of Moses, no. Yung kay Moses is only a prefiguration, is a preparation for the more and most glorious of our Lord Jesus Christ, no. Kaya nga, no, iwasan natin yung dalawa, may mga heresy din, no. Yung may heresy dati na considered nila ng Old Testament ay tawag rito, ay sa demonyo daw. Yung mga mga Gnostics, yung mga pa bang pangalan ng mga heresy, no, na consider nila yung Old Testament is a God of wrath, no. So hindi nila binabasa yung Old Testament, no. Yung New Testament lang kasi, daw God of love yun sa New Testament. So sa kanila valid lang yung New Testament, hindi yung Old Testament. Sa ibang part naman, no, of course yung mga hindi Christian, mas valid naman sa kanila yung Old Testament kaysa sa New Testament, no. So para sa kanila yung New Testament naman, no, walang yun, hindi totoo yun, no. Yung Old Testament ang mas importante. So ang church, no, our religion, Christian religion, the Catholic Church is in the middle, no. Yan po yung tamang natin, no, tamang pagtingin natin sa Old and New Testament. We do not say that the Old Testament is bad, nor we say that only the New Testament, no, o the New Testament naman ang hindi maganda, no. Both Testament, the Old and the New, are, sabi nga, are Word of God, no, are inspired by the Holy Spirit. So parehas po yan, no. Hindi rin natin maano yung New Testament kung wala yung Old Testament, di po ba? Kaya nga sabi natin kanina sa homily, no, na importante pa rin yung Decalogue. Importante pa rin na alam natin yung 10 Commandments, no. Nakakalungkot nga lang kasi ngayon, no, halos kung tatanungin mo, siguro kahit itong technical natin, itry natin tanungin. No, tanungin natin, ano yung 10 Commandments?
first commandment, second commandment, no? Minsan no, nahihirapan yung iba, no, dun sa sa 10 commandments, no. Samantalang nakalagay na yan dun sa labas ng simbahan. Madalas, no, kahit sa church natin dito, no, nandun yung no, dalawang tablet, no, yung first 3 and then yung 7 sa kabila, no. Importante pa rin po yan, no. Although sabi nga ni Jesus, yung 10 commandments, dalawa na lang, no, love God and love your neighbor. But hindi sinabi ni Lord, pero hindi sinabi ni Lord na tawag dito, we should put that aside, o hindi na natin yun, no. Of course na kailangan pa rin po natin, no. Ayan, so tingnan natin kung may mga nag-comments. Wala akong nakita. So anyway, okay, may nag-comments. Tingnan natin yung ating mga ayan, shoutout natin si Jonathan Jana. Ayan, si Sister Ebet Sanares. Ayan, Sister Ebet Sanares. Okay. And of course, shoutout din pala natin, baka makalimutan, si Sister Malu and Moraya. Ayan, si Sister Eloido Pili. Ayan. And of course, sinashoutout din natin, ayan, yung ating mga Mim Toffee Bicol officers. Kanina nagkaroon tayo ng meeting kasama RCM Management, kila Brother Benedict, Brother John Paul, Mother Isabella, Mother Sister Catherine, kay Manay Noni, ayan, kay Sister Kisel, ayan. So shout out po natin yung ating mga RCM Management and Mim Toffee Bicol officers. So magbabalik po. So bago po tayo mag-music break, ayan, sabihin po natin na after ng music break, meron po tayong responsorial psalm. Yung reflection naman po natin sa responsorial psalm. So wag po kayong alis, magbabalik ang reflection. Ave Maria.